Ikaw ba ay dualistic or holistic Christian? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Nasasagutin po natin yung tanong na ikaw ba ay dualistic or holistic na Kristiyano? So, una po, gusto ko muna i-present sa inyo yung topic natin ngayon. Ito po ay tinatawag nating dualism. Dualism. Now, magbibigay po muna ako ng background. Yung Christianity po, mga kapatid, ito ay ipinanganak sa Israel na ang kultura ay mga Greek culture. Pero yung Israel during that time, sakop siya ng gobyerno ng Romano. So merong Roman government, tapos merong Greek culture. Kaya nga po yung New Testament ay naisulat sa Greek kasi yan po yung international language nila. Kapareho po natin sa panahon natin ngayon na meron tayong international language na English. Kaya pag nagsusulat tayo, English. Pero meron tayong sariling salita, Tagalog, Bisaya. Yung Greek culture po, meron silang kumbaga dominating idea nila, yung dualism. Ibig sabihin po ng dualism, tinitingnan mo yung mundo na may dalawang force, dalawang puwersa. So basahin po natin yung concept ng dualism. Dualism is the belief that God and the material universe have eternally existed as two opposing forces. May dalawang puwersa, yung Diyos, spiritual. Merong material, physical, yung mundo. Magkahiwalayan. Parang yin-yang yung concept niya. This view suggests that there is an ongoing, equal struggle between good and evil. So yung good and evil, mananatili yan forever and ever. Wala rin yung pinagsumulan, basta magkasama na yung good and evil. Yung spiritual, tsaka yung material. Yung Diyos tsaka yung universe, material universe, magkasama talaga yan. Isang good, isang evil. So, merong equal struggle between good and evil. However, Scripture teaches that God alone is eternal. Pero yung mga paniniwala ng mga Kristiyano, hindi totoo yan. Meron lang isang eternal, yung Diyos yun. God is eternal. He alone is eternal, sovereign and supreme. Evil is not an equal force to God, but a temporary rebellion that will be ultimately defeated. Yung evil, pumasok lang doon sa creation ng Diyos, pero yung evil na yan, temporary lang. Tatanggalin din ng Diyos yan. Magkakaroon din ng complete healing doon sa creation. So, ibang-iba yung paniniwala ng mga Kristiyano doon sa Greek dualistic philosophy. Now, bakit po ganon? Kasi po, sabi po rito sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos lahat ng bagay at walang nag-e-exist na hindi galing sa Diyos. Sabi po rito sa John 1:3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa makatuwid po, sa pananaw ng mga Kristiyano, hindi totoo yung good and evil, nag-i-exist na yan forever at magkasama yan forever na walang katapusan. Para sa mga Kristiyano, lahat mabuti. Pumasok lang yung kasalanan sa pamamagitan ni Satanas, pero temporary lang yung kasamaan, yung darkness, yung si Satan. Temporary lang lahat ng yan. Magkakaroon din ng healing sa creation. Ito po ay kontra sa paniniwala ng mga Grego na yung material world, masama. Para sa mga Kristiyano, yung material world na yan, nilikha yan ng Diyos, mabuti yan. At kung ano man ang kasamaan ang nakikita natin yan, tatapusin niya yan, tatanggalin niya yung kasamaan, kamatayan, pagdurusa dito sa mundo. Kaya ito po yung teaching natin ngayong araw. Number 1, God alone is eternal and uncreated. Ang Diyos lang yung eternal. Hindi totoo yung merong good and evil and they will coexist forever and ever. Yung Diyos, hindi siya nilikha. Siya ang lumikha sa lahat. Through Him, all things were made. Ito po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Without Jesus Christ, nothing was made that has been made. Pangalawa po, evil has a beginning and end. Kahit ano pang kasamaan na nakikita natin dito sa mundo, meron niyang katapusan. Yung pagdurusa, mga kapatid, meron niyang katapusan. And if anyone or anything or anumang pangit dito sa mundo, meron niyang katapusan, merong healing, merong complete healing dito sa mundo. Number 3, very important. Christ is Lord over all, including the material
world. Napakalaga po nito kasi alam niyo po yung Christianity po na-impluwensyahan ng Greek dualism. Dito po tayo nagkaroon ng idea na yung mundo masama. Yung secular. Dito po pumasok yung idea natin ng secular. Tapos yung mga sagrado sa Diyos yun. Yung mga secular sa tao yun. Dahil po rito sa dualism, kasi material world evil, God is good, pero yung material world masama, forever magkasama sila. Ano po yun? Hindi po yun Christian belief. Yun po ay pagan belief. Parang ganito po yan mga kapatid. Ito po yung sacred, things pertaining to the spiritual and eternal realm of God's affairs or related to religion. Mga related sa Diyos. Tapos nagkaroon tayo ng idea na secular. Things pertaining to the physical and temporal realm of man's affairs or not related to religion. Naging dualistic po yung isipan natin. Marami po mga Kristiyano na na-impluwensyan. Kahit throughout church history, maraming mga leaders ang na-impluwensya ng dualistic philosophy. Pero hindi biblical. Sa biblical po kasi na pananaw, lahat ito holistic, lahat ito sa Diyos. Yung mga na-impluwensya ng Greek philosophy na dualistic, mga Platonic yan, Neoplatonic, pumasok sa isip nila na merong secular space. Gobyerno, secular yan. Hindi yan parte ng teritoryo ng Diyos. Education, secular yan. Music, yan, secular music yan. Itong mga arts, secular yan. Mga movies, secular yan. Yung mga sagrado, yan yung kumakanta ka sa Panginoon, for praise and worship, nagbabasa ka ng Bible. Kapag ang profession mo ay pare, pastor, preacher, sagrado yan. Pero pag ikaw engineer, architect, singer, or IT, secular yan. Yung ganong mindset po, hindi po yun biblical. Kasi po, sa mindset ng Diyos, lahat yan sagrado. Lahat yan teritoryo ng Diyos. Kaya nung naparito ang Panginoong Jesucristo, He is the Lord of all. Hindi siya Lord of some people na mga pare, pastor, mga religious leaders. Hindi po ganun eh. Nung si Jesus Christ na parito, Panginoon siya kahit ng mga mangingisda. Kahit ano pang profession mo, karpentero ka man o businessman, kapag ang Panginoong Jesucristo dumating sa buhay mo, magiging Panginoon siya kahit na trabaho mo. So Christ is Lord over all, including the material world. Ano po yung pinaguhugutan nating mga Kristiyano? There was a time na walang evil sa mundo. Na lahat ng nilikha ng Diyos, material world, mabuti yan. In fact, si Adan nga po nung nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 2, 19-20, sabi dito, He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. Si Adan, ang unang trabaho niya, taxonomy. Hindi naman siya preacher, hindi naman siya evangelist, or hindi naman siya rito religious worker. Scientist po siya na naging gardener. Pero isipin niyo po, ang first work niya, taxonomy. Nagpapangalan, nagkakategorize ng mga hayop. Pero yung trabaho niya na po yun, sagrado, galing po mismo sa Diyos. Kaya po, ang mundo natin, walang masama rito sa mundo. Pumasok lang yung kasamaan sa mundo. At yan po ang wawakasan ng ating Diyos. I hope tayo mga Kristiyano mawala sa isip natin yung dualistic mentality na ito secular, ito sacred. Mga kapatid, lahat po sagrado sa Diyos. Lahat po na inilikha ng Diyos, walang hindi teritoryo ng Diyos. Kaya kahit anong trabaho mo, kahit sang larangan ka dinala ng Diyos, sagrado yan lugar na yan. Diyan sa lugar na yan, kung ikaw man ay scientist o janitor, yung lugar mo na yan, yan yung exact place na sasamba ka sa Panginoon. Magiging sanctuaryo mo yan. Kaya po sa application natin dito sa devotion natin na ito, number 1, reject dualistic pagan worldview. Dapat nire-reject natin yung idea ng sacred secular. Na yung music o secular music yan, hindi yan sa Diyos. Bilang Kristiyano, dapat ang tingin mo sa music, sa Diyos yan, wag nating gamitin sa kasamaan. Sa Diyos ang music, ang Lord ang nag-create ng music, kaya pag gagawa ka ng music, yung glorifying sa Panginoon. Yun po yung mindset natin. Meron pong
yung mga tao po, ginagamit yung music para sa kabastusan, sa mga pangit na mga lyrics. Yun po yung masama. Pero wawakasan ng Diyos yan. Someday, yung music magiging pure and glorifying to God. Kaya tayo mga Kristiyano na mga musician, hindi ako musician, kayo po na mga musician, gamitin niyo yung music for the glory of God. Gumawa kayo ng mga kanta na nakakalugod sa Panginoon. Mga kapatid, kahit na nasang larangan ka ng trabaho, no? Kung pulis ka, yung departamento mo na yan, kung nasan ka ngayon, ikaw ang hepe dyan o kahit PO1, yan yung altar mo kung saan sasamba ka sa Panginoon. Kasi po, walang teritoryo dito sa mundo na secular. Lahat ng teritoryo dito sa mundo, sacred. Because God created all things. Hindi po totoo na merong good and evil nag-exist forever. Hindi totoo na merong teritoryo na sa evil o sa masama na hindi sakop ng Diyos. And number 2 po, embrace holistic biblical worldview. Ano po yung holistic biblical worldview? That God created all things. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, yung mga engineer, mga mananampalataya, tagasunod ng Diyos, gagawin pa rin nilang engineering for the glory of God. Architect for the glory of God. Kaya ako po, naniniwala ako na yung mundo, mapupuno yan ng mga lawyers for Christ. Mapupuno yan ng janitor for Christ. Ng mga policemen, police officers for Christ. Magkakaroon yan ng congressmen and women for Christ. Habang dumadami yung mga taon nagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo, dumadami rin yung mga trabaho na inaalay nila sa Diyos. Magkakaroon ng doctors for Christ. No? Kung ikaw ay kusinero, nandiyan ka, nagtatrabaho, mamaya magtatrabaho ka, isipin mo, altar mo yan, pagbutihin mo yung ginagawa mo sa kusina, sa pagluluto, ialay mo yan sa Panginoon. Sabi nga po dito sa Colossians 1:16 and 17, dito po walang dualistic holistic po ito. Sabi dito, in Him all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Lahat galing sa Diyos. Lahat teritoryo ng Diyos. Kaya po rito sa Colossians, sa mga sumusunod na chapters, sabi rito, whatever you do, kaya sa lahat ng gagawin mo, dahil lahat teritoryo ng Diyos, lahat sagrado, work at it with all your heart as working for the Lord. Ito po ay inutos ng Biblia sa mga slaves. At sinasabi rito, pagbutihin nyo yung ginagawa nyo, ang Diyos ang pinaglilingkuran nyo. As working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Sa Panginoong Hesukristo kayo naglilingkod. Bakit po? Babalik po yan sa Colossians chapter 1:16 and 17. In Him, all things were created. Lahat po sagrado teritoryo ng ating Panginoong Hesukristo. And number 3 po, make secular sacred. Yung iniisip nating mga sekular, ngayon po isipin natin sagrado to. Dapat to iaalay sa Diyos. Kung ikaw ay janitor, utility person sa isang opisina, pagbutihin mo yung pagwawalis mo kasi opisina ng Panginoong Hesukristo yan. Kung ikaw ay nasa gobyerno, nasa DPWH, BIR, Customs o sanmang DOH or Department of Education, puno po ng korupsyon doon kahit saan doon. Pero isipin mo, pinadala ka ng Diyos dyan. Para yung secular, gawin mong sagrado at ialay natin lahat sa Diyos. Para po saan? Para po pag gumanda ang Pilipinas, makikita natin talaga na, wow, ito yung bansa na pinamumunuan ng Diyos na matuwid. So, make secular sacred. Ito po ay naghahatid ng kaluguran sa ating Panginoon. Now, para po sa ating discussion, how can you practically turn your secular space into sacred space? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I praise you as the one true, eternal, and uncreated God. You alone reign supreme, and no force of evil can rival you. Thank you for revealing that evil is not eternal, but a temporary rebellion destined for defeat. Help me reject the false idea that the material world is separate from your rule.
Teach me to embrace a holistic, biblical worldview where all of life is sacred under Christ's lordship. Strengthen my faith so I may live boldly, transforming every space, whether church, work, kitchen, home, or community, into a place that glorifies you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. I hope naging pagpapala po itong devotion natin sa inyo. Kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon ngayong araw. At magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.